Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Giit ni VP Sara Duterte, hindi tunay na banta ang kanyang binitawan sa nakaraang mga araw. Ang utos daw niya ay isang conditional act of revenge o paghihiganti lamang. Taken out of context daw ang lahat ng kanyang sinabi na sa isang banda ay totoo naman. Ang sabi kasi ng bise, nag-utos siya na patayin ang Pangulo, First Lady at Speaker kung sakali lamang na may pumatay sa kanya. Pero tignan po natin kung ano ang sinasabi ng batas sa mga kasong grave threats at sedition. Bakit grave threats and sedition? Dahil ayon sa DOJ, ito ang mga kasong maaring kaharapin ng Vice President kung sakali lamang. Sa Section 139 ng Revised Penal Code, ito po ang sedisyon, ang paggamit ng puwersa o pananakot para pigilan ang pagpapatupad ng batas o eleksyon o ang trabaho ng mga LGU. Pero ito pa, kasama sa definisyon ng sedisyon ang inflicting any act of hate or revenge on a public officer or employee. Kaya't kahit po ito ay paghihiganti lamang, maring pasok po sa sedisyon. Ang parusa po riyan hanggang 12 years na pagkakabilanggo at 2 milyong pisong penalty. Sa Article 142 naman, ang inciting to sedition. Ito po ang pag-uudyok sa ibang tao na gumawa ng sedisyon. Kasama rin yan ang disturbing the peace of the community at ang kaligtasan at kapayapaan ng pamahalaan. Sa Article 282 naman ng Revised Penal Code, ang kasong grave threats. Ito po ang pagbabanta sa ibang tao ng serious harm or injury o kaya ay pagpatay. Ang punto ng krimen na ito ay ang pagkahasik ng takot sa ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi mo ituloy ang banta, ito pa rin ay tinuturing na krimen. Malinaw po sa Revised Penal Code na ito ay paglabag ng batas kahit hindi po ituloy ang banta. Ang parusa po riyan, kulong ng hanggang 12 taon din. May 2020, inaresto, kinaladkad at pinusasa ng NBI ang isang guro sa Bataan na nagbirong nagbanta kay Pangulong Duterte sa kanyang social media page. Parehong buwan, inaresto naman ng mga pulis sa Butuan City ang isang salesman dahil lamang tinawag niyang baliw si Pangulong Duterte. Pero sa huli kasi, ang pagsasampa ng kaso ay hindi lamang legal na proseso, kundi politikal. Kaya't yan ngayon ang malaking tanong, kung gagamitin ba ng mga otoridad ang Revised Penal Code laban sa Vice Presidente o idadaan na lang ang lahat sa kortesiya. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.